Sadyang matindi na talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea dahil sa walang habas silang pambobomba at pangaharang sa ating puwersa sa karagatang ito. Sunod-sunod din nating napapanood ang mga video na animoy mga ibon tayo na binubugaw sa sariling pugad. At dahil nga dito ay tila napuno ang ating presidente at nagsalita na ukol sa China na magsasagawa na ng countermeasure ang sandatang lakas ng ating bansa kung sakaling mangharas na naman sila. At alam mo ba na nito lang ay nakikiusap na pala ang China sa Pilipinas. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Nitong mga nakarang linggo lamang ay matindi na talaga ang pang-aagabyado na ginawa ng China sa Pilipinas dahil sa kumalat ang balitang ito sa buong mundo ay umapaw naman ang naging suporta ng ibang bansa sa Pilipinas at nagbigay na nga sila ng salitang tutulong sa atin laban sa China at nakahilera na nga dito ang United States, Australia, Japan at maging ang India. At magmula ng maganap ito ay unti-unti nang humupa ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pero hindi ito senyales na umalis na sila sa mga bahura natin. Alam mo ba na nakikiusap na pala ang China sa Pilipinas sa ngayon? Nakikiusap sila na ayaw na nila sanang may dumanak pa na dugo at may magbuwis pa ng buhay kung kaya't erespeto na daw ng Pilipinas ang katotohanan na sila ang nagmamay-ari ng mga kiniklaim nila. Pero wala lang talab ito sa Pilipinas sapagkat gaya ng ating presidente at ating defense secretary ay hindi na muling magpapatihulog ang Pilipinas sa trap at mga propaganda ng China. Tila wala nang makakapigil pa sa mga plano na nakatakda sa pagpaprotekta sa West Philippine Sea at maging ang sunod-sunod ng mga Maritime Defense Agreement sa iba't ibang malalakas sa bansa. Alam mo ba na panay parinig na sa mga open speech ang Foreign Ministry ng China at ang laging laman nito ay ang pangbabaliktad kuno ng Pilipinas sa China. Alam mo ba na sinabi ng spokesperson nila na ang bukang bibig lagi ng Pilipinas ay China raw ang nang-intimidate sa West Philippine Sea at sila daw ang laging kontrabida. Ngunit kung sisilipin daw ay tayo ang siyang talagang banta dahil illegal na naglatag ng Pilipinas ng puwersa sa mabahura nila gaya nga ng sa Nansha-kun daw o mas kilala bilang Spratly Island. At ayon nga sa spokesperson nila ay hindi sila ang tunay na gumagawa ng mga propaganda bagkus ang Pilipinas. Dahil noong 1999 ay ipinosisyon daw ng Pilipinas ang isa sa barko sa Ren Ai Chao, which is ang Ayungin Shoal. At isa raw itong uri ng serious violation sa bansa nila dahil teritoryo nila ito. Nangako rin daw ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre, ngunit umabot na ng 25 years ay nananatiling nakaposisyon pa din ang warship na ito sa Ayungin Shoal. At isang uri ito ng walang isang salita. Kung aanalisin mo ito, ay tila nahihibang na talaga sila sapagkat umabot na nga ng 25 years pero hindi pa rin nila matanggap ng West Philippine Sea ay para sa Pilipinas lamang at hindi pagmamay-ari ng China. At dagdag pa nga ng spokesperson nila na habang maaga pa ay nakikiusap na ang panig ng China na tumigil na ang Pilipinas sa pagpapalapit pa ng mga malalaking bansa upang humingi ng tulong sa conflict na hindi naman karapat-dapat. Kung patuloy raw itong gagawin ng Pilipinas ay tayo pa raw marahil ang nagsusuong sa kapahamakan. Itigil na rin daw ng Pilipinas ang pambabaliktad sa totoong sitwasyon ng China na kung sanay sila raw ang kontrabida. Bagkus, sila pa nga daw ang nagbubuklod sa mga bansa sa Southeast Asia
upang mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. Ikaw, anong masasabi mo sa sentimiento ng China sa kaganapan sa West Philippine Sea? Ngayon ay sadyang kumalma sila sa West Philippine Sea at inilipat ang kanilang buong atensyon sa Taiwan. Dahil alam mo ba na nag-deploy na pala sila ng 30 na mga fighter jets at ilang naval assets nila sa bakuran ng Taiwan. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas, malaki talagang epekto ng pagsalakay ng mga Chinese sa Taiwan. Ang digmaan ay magdudulot ng mga makabuluhang issue tulad ng pagdagsa ng mga Taiwanese na refugee at mga dayuhang manggagawa sa ating bansa. At ang pag-asam ng armadong tunggalian na kumalat sa karagatan at kalupaan ng ating bansa. Higit pa rito, ang pag-okupa ng Amerika sa mga base ng ating lugar ay nagdudulot din ng potensyal na digmaan na siyang ikinababahala din ng China. Dahil na nga sa mga banta ni Xi Jinping na ihanda ang Chinese People's Liberation Army para sa digmaan, kailangan ng kanilang Pilipinas na mas lalong maghanda din at palakasin pa ang pwersa ng ating bansa. Sapagkat dapat natin isaalang-alang na ang China ay hindi natin masyadong tiyak kung sino at saan ang kanilang magiging target para sa paghahanda na kanilang ginagawa kung mangyari man ang digmaan. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pakiusap ng China sa Pilipinas.